Minsan, hindi problema kung gusto ka ng babae. Ang problema, gusto ka niya pero pinipili ka niyang ilayo. Confusing yon, di ba? Kasi sa isip mo, kung gusto niya ako, bakit parang tinataboy niya ako? Pero ang totoo, may mga babae na hindi umaamin. Hindi dahil wala silang nararamdaman, kundi dahil mas pinipili nilang kontrolin ang sitwasyon kaysa sumugal. At kung lalaki ka na marunong magbasa ng galaw, mapapansin mo agad to. Hindi siya cold, hindi rin siya disinterested. Ang totoo, may ginagawa siyang conscious effort para hindi ka mapalapit. At ito ang unang senyales. Una senyales, lagi ka niyang pinupush away pero hindi ka naman niya tuluyang iniiwan. Ito yung pinaka-classic na mixed signal. Yung tipong kapag lumalapit ka, parang may invisible wall. Pero kapag umatras ka, siya naman yung biglang magpaparamdam. Hindi siya consistent, pero hindi rin siya nawawala. At dito madalas nalilito ang karamihan ng lalaki. Kasi iniisip nila, siguro hindi siya interesado. Pero kung talagang hindi siya interesado, wala ka nang mararamdaman kahit konting connection. Ang kaibahan nito, may tension. May mga moment na okay kayo. May mga moment na parang ang lapit nyo na, tapos bigla siyang aatras. Hindi dahil wala siyang nararamdaman, kundi dahil ayaw niyang lumalim. May dalawang common reason kung bakit ginagawa to ng babae. Una, takot siya. Pwedeng may past siyang hindi pa healed. Pwedeng nasaktan na siya dati at ayaw na niyang maulit. Kaya kahit gusto kanya, automatic defense niya is ilayo ka. Hindi kanya tinataboy dahil ayaw, kanya tinataboy kanya dahil ayaw niyang masaktan ulit. Pangalawa, gusto niyang siya ang may control. May mga babae na ayaw nila na sila yung mas invested. Ayaw nila na sila yung mukhang nahuhulog. Kaya kahit gusto kanya, babalansin niya yung distance niyo. Kapag masyado kang malapit, aatras siya. Kapag masyado kang malayo, lalapit siya. Parang larong hindi mo namamalayan na nilalaro mo na. Halimbawa, nag-uusap kayo araw-araw. Smooth, natural, may connection. Tapos bigla siyang mawawala ng 2-3 days. Walang explanation. Walang reason. Ikaw ngayon mapapaisip, may nagawa ba akong mali? Pero after ilang araw, babalik siya na parang walang nangyari. Magre-reply ulit. Magpaparamdam ulit. At ang weird, parang hindi naman siya awkward. Isa pang senaryo, nagkita kayo. Okay ang usapan, may chemistry. Tapos habang tumatagal, napapansin mong nagiging distant siya. Pangalawang senyales, nagbibigay siya ng atensyon, pero bigla rin niya itong binabawi. Ito yung klase ng babae na marunong magparamdam, pero marunong ding mag-withdraw. Hindi siya cold. Actually, minsan nga siya pa yung unang mag-iinit ng usapan. Magiging sweet. Magiging engaging. Minsan parang mas invested pa siya kaysa sayo. Pero kapag napapansin niyang nagre-respond ka, nabigla siyang magbabago, parang may switch. From interested, biglang magiging distant. Ang ganitong behavior hindi random, calculated to kahit hindi niya consciously iniisip. Ang nangyayari kasi, kapag nagbibigay siya ng atensyon, doon lumalabas yung totoong nararamdaman niya. Pero kapag naramdaman niyang nagiging real na yung connection, doon siya natatakot. At dahil doon, binabawi niya. Hindi dahil ayaw niya, kundi dahil napapansin niyang delikado na siya. Delikado kasi pwede na siyang ma-attach. May isa pang angle dito. May mga babae na gustong ma-feel yung connection, pero ayaw nilang mawala yung control. Kaya ginagawa nila, bibigay sila ng enough attention para ma-hook ka, tapos babawiin nila para hindi sila yung ma-hook. Halimbawa, bigla siyang mag-chat sa'yo ng random. Naalala kita kanina. O kaya alam mo, parang ikaw yung maiisip ko dito. Be natural, ikaw, kikiligin ka. Magre-reply ka with energy. Mag-i-invest ka sa usapan. Pero after nun bigla siyang magiging dry. Short replies, minsan late replies, minsan hindi na magre-reply. Isa pang senaryo, may araw na sobrang smooth ng conversation nyo. Tawanan, may konting landi, may connection. Tapos kinabukasan, parang ibang tao na siya. Hindi na siya ganun ka-present, parang umatras ulit. At ikaw ning ngayon, mapapaisip ka. Anong nangyari? Ito yung point na maraming lalaki ang nagkakamali. Kapag naramdaman nilang umatras yung babae, ang instinct nila is ibalik yung dati. So anong gagawin nila? Magiging mas effort sila, mas magiging available, mas magpaparamdam. Pero hindi nila napapansin, habang ginagawa nila, yun lalo silang nawawalan ng value sa mata ng babae.
Bakit? Kasi sa perspective ng babae, kapag nakita niyang kaya kanyang i-control, gamit lang ang attention, hindi ka na-challenge. At tandaan mo, attraction grows in uncertainty, not in predictability. So ano ang tamang gawin? Simple lang, pero hindi madali. Huwag mong habulin yung attention niya. Pangatlong senyales, interesado siya sa'yo pero hindi niya pinapakita ng direkta. Ito yung klase ng babae na hindi obvious. Hindi siya yung sweet. Hindi rin siya yung clingy. Sa surface parang normal lang siya. Minsan nga parang wala lang. Pero kapag marunong kang magbasa, mapapansin mo na invested siya just in a different way. Ang kaibahan nito sa ibang babae, hindi niya ipapakita yung interest niya sa typical na paraan. Walang I miss you. Walang obvious na lambing. Walang direct na pag-amin. Pero lagi siyang aware sa'yo. Ang attention niya hindi loud, pero consistent. At dito pumapasok yung concept na may mga babae na hindi expressive pero deeply observant. At kapag gusto kanila, hindi nila ipapakita through words, kundi through subtle actions. Halimbawa, napansin mo, kahit hindi kayo madalas mag-usap, alam niya yung mga detalye tungkol sa'yo. Yung mga bagay na minsan nasabi mo lang once na alala niya, paborito mong pagkain, yung kwento mo tungkol sa trabaho, yung opinion mo sa isang bagay. Hindi niya pinapakita na iniintindi ka niya, pero ginagawa niya. Isa pang senaryo, hindi siya nagchat-chat madalas, pero kapag nagchat siya may substance. Hindi yung random lang, may sense, may laman, parang pinag-isipan. At mapapansin mo, hindi siya nag-i-invest ng maraming oras, pero kapag nag-invest siya, quality. Isa pa, hindi siya yung magko-comment sa lahat ng posts mo, pero paminsan-minsan magre-react siya sa specific na bagay na alam niyang importante sa'yo. Hindi lahat, pinipili niya. Ito yung type na madalas ma-misinterpret. Kasi ang mindset ng karamihan ng lalaki, kapag gusto ako, dapat obvious. Pero hindi lahat ng babae ganun. May iba mas pinipili nilang itago. Hindi dahil wala silang nararamdaman, kundi dahil ayaw nilang maging vulnerable. At tandaan mo to, kapag ang babae ay tahimik pero consistent ang interest, mas totoo. Yan kaysa sa maingay pero pabago-bago. Pang-apat senyales, tinitest ka niya pero hindi halatang test. Ito yung pinakadelikado sa lahat. Kasi karamihan ng lalaki bumabagsak dito nang hindi nila alam. Akala nila random lang yung behavior ng babae. Pero ang totoo, may binabantayan siya sa reactions mo. Kapag gusto ka ng babae pero pinipili ka niyang ilayo, natural na magiging cautious siya. Hindi siya basta-basta mag-i-invest emotionally, kaya ang gagawin niya, oobserbahan ka niya. At hindi lang basta observe, tinetest ka niya sa mga sitwasyon na hindi mo napapansin. Hindi ito yung obvious na loyalty test. Mas subtle, mas psychological. Ang goal niya makita kung paano ka mag-react kapag hindi pabor sa'yo ang sitwasyon. Halimbawa, magiging busy siya bigla. Hindi tulad dati na responsive siya, biglang magiging unavailable. Ngayon, ang tinitingnan niya, magpapanik ka ba? Maghahabol ka ba? O magiging kalmado ka lang? Isa pang senaryo, minsan maglalagay siya ng konting selos factor. Magkukwento siya tungkol sa ibang lalaki. Hindi para pagselosin ka lang, kundi para makita secure ka ba sa sarili mo. Kung ang reaction mo ay defensive, ang kausap mo pala siya lagi o kaya magiging cold ka bigla, automatic, minus points ka na. Pero kung ang reaction mo ay composed, hindi affected, pero hindi rin dismissive, dun siya magtataka. Kakaiba siya. Isa pa, minsan magiging inconsistent siya, hindi para guluhin ka, kundi para makita kung consistent ka pa rin. Kung ang mood mo nakadepende sa kanya, babagsak ka sa test. Pang-5 senyales, hindi ka niya kayang tuluyang bitawan. Ito na yung pinaka-clear sa lahat. Kasi kahit anong distance ang gawin niya, kahit ilang beses siyang umatras, hindi ka niya tuluyang mawawala sa mundo niya. Kapag ang babae walang nararamdaman, madali lang sa kanya ang umalis. Walang hesitation, walang balik, walang paramdam. Pero kapag gusto ka niya, kahit pilit niyang ikontrol ang sitwasyon, may part sa kanya na hindi kayang i-cut off ka. Hindi siya laging present, pero hindi rin siya nawawala. Hindi siya consistent, pero hindi rin siya nagdi-disappear. Parang may invisible thread na nagko-connect sa inyo. Halimbawa, kahit ilang beses kayong tumigil mag-usap, siya pa rin yung bumabalik. Minsan magre-reply sa story mo, minsan magchat-chat ng random, minsan magre-react sa mga bagay na alam niyang mapapansin mo. Hindi araw-araw pero paulit-ulit. Isa pang senaryo, sinubukan mong lumayo,
Hindi ka na nag-initiate, hindi ka na nagparamdam. Tapos after ilang araw o linggo siya yung lalapit. Simple lang pero sapat para ipaalala na nandyan pa rin siya. Isa pa, kapag may moment na parang mawawala ka, na bigla siyang magiging present, hindi dramatic, hindi obvious, pero enough para hindi ka tuluyang umalis. Ito yung moment na kailangan mong maging honest sa sarili mo. Kasi maraming lalaki umaasa sa ganitong behavior. Iniisip nila babalik naman siya. At least hindi niya ako nakakalimutan. Pero hindi nila napapansin na stuck na sila sa cycle. Kaya mahalagang maintindihan mo tuwang hindi ka kayang bitawan, hindi ibig sabihin ready siya piliin ka. Kung gusto mo ng ganitong klase ng real talk, yung hindi lang puro attraction, kundi may lalim, make sure na mag-subscribe sa channel na to. Dito hindi lang tayo basta nag-uusap tungkol sa babae. Pinag-uusapan natin kung paano ka magiging lalaki na hindi basta-basta natitinag. At kung may na-realize ka sa video na to i-comment mo lang gets ko na. Gusto kong malaman kung sino yung mga lalaking handang mag-level up. See you sa next video.